Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. O ang muling pagkabuhan ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami po ang iyong kawan, ikaw po ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po'y mahina't may karamdaman, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong bayan, ikaw po ang aming Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maitatag ang iyong simbahan kay San Pedro na pangunahin sa mga apostol na hirang. Ang aming Papa Leon, 14 ay iyong tunghayan at loobin mong ang itinakda mo para si San Pedro'y halinhan ay maging simula at nakikitang saligan ng kaisahan sa pananampalataya at pakikinabang sa iyong buhay para sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus ang inyong inuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo
Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo. At nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo
ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa Diyos, meron na tayong bagong Santo Papa. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po ang nakapanood sa inyo kagabi at nag-abang? Ayan, marami-rami po tayong nagpuyat. Ikalawang gabi na tayo ay naghintay at nagkaroon ng 3 beses na proseso ng pagpili yung mga kardinal doon sa Sistine Chapel hanggang dumating ang sandali na napagtanto na ng mga kardinal kung sino talaga ang pinili ng Diyos. No? Ito po ay tubo sa Amerika, the first American Pope. Ano nga ang pangalan niya? Cardinal Robert Prevost. Ayan ang kanyang pangalan. Ano? At ang pinili niya pong maging pangalan bilang Santo Papa ay Pope Leo XIV. Sa Tagalog, ano nga? Papa Leon. Ayan, Leon. Nakakatakot ang Leon. Ika-14. Ayan, ano? Ang sabi doon sa kasaysayan, yung huling naging Pope Leo ay malapit sa mga manggagawa. No? Ito ay malapit sa mahirap, marunong, matalino. Ayan. At palagay po natin, isa yan sa magiging basihan din no, ng ating bagong Santo Papa sa kanyang paglilingkod bilang puno at pastol ng buong simbahang Katolika sa buong mundo. Ayan, ano. At ano nga ba ang sikreto ng simbahang Katoliko o Katolika na kahit mahigit 2,000 taon na ay nagkakaisa pa rin tayo at hindi mabuwag-buwag? Ba't hindi masira-sira ang simbahan Katolika? Mahigit 2,000 ng taon ang nakararaan. Marami na tayong dinaanan. Ano po? May mga tinatawag na Dark Ages. No? Ang Catholic Church, marami na tayong nakitang eskandalo
sa simbahan at yun naman ay inamin din po ng simbahan. Pero bakit kahit sugat-sugat na ang simbahan, Katolika, nagkakaisa pa rin tayo? Bakit kaya? Ano sa tingin ninyo? Maliban sa ito kasi ay itinayo ng Panginoon at ginagabayan ng Espiritu Santo, ang simbahang Katolika po ay nananatili sa iisang namumuno. Meron lagi tayong nag-iisang namumuno. At sinimulan nga po ni San Pedro, Apostol, at ito ay naisalin at naisalin na. Huli nga ang ating yumaong Santo Papa Francisco at ngayon nga 267 Santo Papa, si Papa Leon 14, no? Pope Leo XIV. Ito ay dahil mayroong iisang pamunuan. One head, one pontiff, one shepherd, one pope na siyang namamahala sa lahat ng simbahang Katolika, sa bawat sulok ng mundo, hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, ay meron tayong nag-iisa na Santo Papa. Amen? Alam niyo kung ano ang magsisira sa atin? At ito ang gawain ng demonyo kapag tayo ay nagkahiwa-hiwalay. Ano mang samahan, kahit pamilya ang pag-usapan natin. Kapag nagkaroon ng hidwaan, anong susunod na eksena? Hiwalayan. Away-away, pagkamuhi, minsan nga nagmumurahan pa, no? At nagsasakitan. Yun ang susi kapag tayo ay nagkahiwa-hiwalay at nagkaroon ng hidwaan. Kaya ang nung ginagawa ng demonyo, sisirain at sisirain niya ang ating ugnayan. Sisirain at sisirain niya ang ating pakikipagkaisa sa bawat isa, ang ating pakikipagkapwa-tao. Tanong, ano ang isang bagay na siyang magbabantay, magpapanatili ng ating pagkakaisa, ng bawat samahan? Isang bagay. Alam niyo kung ano nagpapag-isa sa atin? Pagkain. Pagdating sa pagkain, diyan tayo nagkakaisa. Tama po? Ha? Pagdating sa kainan, diyan tayo nagkakasundo. Pag ikay nagyaya, nako, malamang yung hindi pumapansin sa'yo, biglang ngingiti iyan. Di ba nga, minsan ito yung ginagamit nating peace offering. Pag gusto mong makipagkasundo, makipagbate, sige na, lilibre na kita, kain tayo. No? At pag kumakain tayo sa isang mesa, pansinin niyo po, mas nagkakalapit-lapit sayo. Mas nagiging matibay ang ating samahan. Pag tayo kahit ano pa kinakain natin, kahit gaano pa kamura, kamahal yan, basta pag kumakain tayo sa isang hapagkainan, nagkakaisa tayo. Kaya hindi na po nakagugulat na ang Panginoon, ang iniwan niyang alaala, na ang sabi nga niya, paulit-ulit natin dapat gawin at alalahanin, ay ang hapunan, banal na hapunan. Di po ba? At yun yung sinasabi sa Ebanghelyo, ang sino mang kumain ng aking katawan, uminom ng aking dugo, kailanman hindi na mauuhaw at magugutom, at siya ang paghaharian ng Diyos. Tama po? Ano tinutukoy ng Panginoon? Nung sinabi ng Panginoon, ang sino mang kumain ng aking katawan, uminom ng aking dugo, ang siyang maliligtas. Ano yung tinutukoy ng Panginoon? Ha? Banal na misa. Kailan niya sinagot yan? Kasi nag-away-away Pansinin niyo, sa unahan pa lang ng Ebanghelyo, yung mismong mga Hudyo na, nag-away-away sila. Bakit? Hindi matanggap ng iba, magiging zombie sila. Magiging cannibals. Abay, kakainin daw yung kalaman ni Jesus. Iinumin daw yung kanyang dugo. Abay, gagawin pa tayong vampira.
So na-iskandalo, away-away sila, hindi na magkaintindihan. Pero kailan sinagot ng Panginoon yung lahat ng mga tanong na iyan? Kailan? Nung huling hapunan. Doon naging maliwanag sa mga alagad kung anong ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niyang, malibang kainin yung aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Dahil nung huling hapunan, sabi ng Panginoon, kinuha niya yung tinapay at sinabi ito ang aking katawan. Kinuha niya yung alak at sinabing ito ang aking dugo. So makatuwid, ano ba ang ating tinatanggap sa banal na misa? Ang tinapay at ang dugo iniaalay. Kaya yun po ang banal na misa. Pinaliwanag na ng Panginoon nung gabi bago siya mamatay. Kung ano ang ibig sabihin, hindi ito tungkol sa cannibalism o pagiging zombies. No? Ito ay ang pakikiisa at pakikibahagi, pakikilahok, pagdalo sa banal na misa. Kaya po, ang banal na misa ay isang lugar o gawain na tayo ay napapag-isa. Sa banal na misa, lagi nating binibigyang sigla at sinasariwa ang ating pagiging isa. Kaya wag po nating hayaan na sa labas ng simbahan, tayo ay pag-aaway-awayin. Ito na naman po tayo. Ilang araw na lang, eleksyon na naman. Painit ng painit. Inahahayaan pa ba natin na tayo ay pag-away-awayin ng mga kumakandidato? Hindi pa ba kayo pagod at sawa? Na kada may halala, nag-aaway-away tayo. Pagpasensahan niyo po, yung ibang mga kandidato, wala silang pakialam kung nag-aaway-away yung kanilang mga kababayan. Basta mahalaga, maihalal sila at mailuklok. Hindi ko naman po nilalahat, pero marami po. Wala silang pakialam kung nag-aaway-away, nagbabangayan yan, nagpapang-abot yan sa isang lugar. Wala silang pakialam. Ganong ang Panginoon, ang kanyang laging paalala, ang pinag-alaya niya ng kanyang buhay, ay ang pagkakaisa natin. At ang gawain ng demonyo ni Satanas ay tayo paghiwa-hiwalayin. Divide and conquer. A military strategy. Ginagamit din po ng demonyo yon. Kasi kapag tayo magkakahiwalay, may hidwaan, tayo ay mas mahina. Kaya hindi po nakapagtataka ang Panginoon, ang kanyang inialok sa atin, ang ipinag-alaya niyang kanyang buhay, ay ang ating pagkakaisa. Kung kaya tayo inaanyayahan sa iisang piging, sa iisang hapunan, sa iisang pagsasalo-salo. Kaya po, kung kayo natatakot na tayo ay masira, dapat po, pagtibayin po natin ang ating pagkakaisa. Posible ba na magkaisa tayo? Tanong ko po. Posible po ba? Posible? Posible po. Hanggat ang biyaya ng Diyos na umaagos mula sa banal na misa ay sumasa atin. Narinig niyo po ang unang mga salita ng ating bagong Santo Papa? Leo, ano sabi niya nung siya tumayo doon sa balkonahe? Ano sabi niya? United and hand in hand with God, we advance together. Diba? Sabi niya yon? Hindi nga lang sa English. Translation na lang yung binasa ko. Ano sabi doon? United. Sabihin nga natin, united and hand in hand with God, we advance together. Pinapakita po ng Santo Papa at pinagbabago niya, sinasariwa niya yung panawagan ng Panginoon
na tayo ay magkaisa. Magkakahawak, kasama ang Diyos. Hindi pwedeng mawala sa eksena ang Diyos. Magkakahawak tayo, kasama ang Diyos, at tayo ay susulong, uunlad, magkakasama, walang maiiwan. Kaya ang ganda ng huling bahagi, we advance together. Lahat tayo, sama-sama, walang maiiwan. Uunlad tayo. Makakamtan natin ang kapayapaan, makakakamtan natin ang kasaganahan, makakamtan natin ang kaunlaran, magkakasama. Yun ang kanyang panawagan. United and hand in hand with God, we advance together. Patuloy po natin na pahalagahan ng banal na misa. Ito po ang siyang pinanggagalingan ng biyaya ng pagkakaisa natin. At wag po natin hayaan na tayo ay sirain ng masama paglabas ng simbahan. Bagkus, dalhin po natin ang biyaya, ang puwersa, ang kapangyarihan ng pagkakaisa paglabas natin ng simbahan papunta doon sa lipunan, sa ating pamayanan, hanggang sa ating tahanan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagbawalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Para sa ating bagong Santo Papa, Leon, ika-14, naway patatagin siya ng kaniyang paglilingkod sa pagtataguyod ng katawan ni Kristo sa pagkakaisa, pag-ibig, at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo
na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ay nayani ituhin ay tumahimik ang puon ay tumindig ilang Hallelujah. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na nakahanda at igawad mo ang pagkupkop at pamamahala sa banal mong simbahan kaisa ni Papa Leon ika-14 na niloob mong maging tagapangasiwa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay, lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga po, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalaan ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon, 14 na aming Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kung hindi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasahalin ang kaharian mo. Sundin ang loob sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inialay na, Paskong maamong sa tinapay na pamusta, bawat ugas, sa kanya
ang taga-Israel ay ang sarili kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y alay na, pamaskong magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bawat wagas. Sa kanyang Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista, bawat wagas. Hallelujah. Bawat wagas. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento sa mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng mga misa, ang pagbibisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan.
Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat para sa panalangin. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minabuti mong tumanggap ng banal na pakikinabang ay dumadalangin, pagtibayin mo sa pagkakaisa at pagmamahal, pakundangan sa aming pinagsaluhan at lagi mong ipagtanggol at ipagsanggalang ang lingkod mong si Papa Leon, ang tagapangasiwang iyong pinagkatiwalaan, kaisa ng simbahang inihabilin mo sa kanyang pananagutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus kinamatayan ay sanisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarutan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilukalaman